Isang magandang araw sa inyo lahat mga ka-J lovers. So, pasensya na kayo kung bakit ngayon lang tayo nakaka-upload kasi may mga bagay-bagay rin tayong dapat unahin. So hindi lang yung ganito. So may dinala sa atin dito na amplified speaker Kevlar. Yan KR-512A active speaker. So problem nito, no sound siya. Yan, nakikita nyo naman, no sound siya. Kahit palitan natin yung USB yan, no sound pa rin yan. So, kunin ko lang muna yung ginagamit ko yung USB. Testingin natin ulit. So, wala siyang sound. Saka nakapansin ko, parang hindi siya lumalagabog. So, may problema nga to. So, yan ang aalamin natin at titingnan rin natin kung maganda ba yung tunog nito. So, tara! Let's get started. Nung pagbukas natin, ito yung nakita natin. So, AI core yung transformer nito. Meron siyang main supply na 27.5. So, center tap yan. Saka may 1313. Center tap din. So, napansin ko parang may corrosion yung yung board. Yan. So, para malaman siguro natin, kailangan natin itong baklasin. So, titingnan din natin yan. Parang may kalawang ng konti. So, duda ako, parang kalawang yung nagpasira nito kaya wala tong tunog. So, malalaman natin yan pag tinanggal natin yan dyan sa lagayan niya. So, skip na lang natin para hindi tumagal. Yung mga importante na lang muna ilalagay natin na matutunan nyo. Nung tiningnan ko nga mga ka-J lovers, almost lahat sila may kalawang yung paa. So, sa drive niya, yung mga transistor na maliliit, pati ito sa drive ng relay, may mga kalawang yung paa ng transistor. Tapos yung yung resistor, konti lang naman yung may kalawang. So, yung may mga kalawang na resistor, papalitan din natin yan. So, gamit itong output pala ay typical na ginagamit sa amplifier, yung A1941 at C5198. So lilinisan ko na lang to kasi may corrosion siya. So ang gagamitin na lang natin ng panlinis, yung lagi kong ginagamit, yung ito fast dry na contact cleaner. So Philips 390 CS. So madali lang niyang tumuyo. So ang gagawin natin mga ka-J lovers, syempre papalitan ko lahat ng free drive na yan. Mura lang naman yan, 12 pesos yan dito. Diwan ko lang sa inyo, baka mas mura pa yan. Kasi ganun din, pag hindi natin pinalitan yan, kasi may kalawang ng konti, so babalik din yan. So magkakaproblema. Kaya mas mabuti pang napalitan na lang natin yan para isang gawaan na lang. So yan muna yung gagawin natin. Tatanggalin natin ng lahat, tapos papalitan natin. Pero lang yung mga hindi kinalawang na resistor. Pero itong mga transistor, sure ball na to, may kalawang na to, kaya obligado na rin tayong papalitan yan. So bali yan, tinanggal ko na siya mga ka-J lovers. In-skip na lang natin siya, nilinisan ko na rin yan. Yan, kita nyo, almost naalis na natin yung kalawang. So ganun din, yung drive nito ay 551, 5401. So parehas din sa sa relay. Ganun din, 551, 5401. So gagawin natin ay papalitan lang natin yan ng bago. So napuputol na nga yung mga paa. Yan, may mga kalawang, putol na paa. So madami to, almost nasa 27 yata na transistor to. Yan, nasa 27 na transistor kung hindi ako nagkakamali. So ginawa ko dito mga ka-J lovers ay lahat na yan pinalitan ko na. So sabi na may-ari ay medyo may kamahalan din pala itong unit na to. So installment to, inabot daw ng nasa 18 yata, 18,000 sabi niya sa akin. So kaya sabi ko medyo may kamahalan, pero nung binuksan natin yung board, parang normal lang naman nakita ko dito na amplifier. So hindi siya SMD type na amplifier, so parang normal lang nakikita ko.
So parang maliit na amplifier na tulad ng 5 auto na 4 lang yung output. Parang ganun lang nakita ko dito. So yan, pinalitan na natin. So almost lahat na pinalitan na natin. Yan. Siyempre next natin ito ay check natin yung biasing. So hindi ko muna siya kakabitan ng speaker. Check ko muna yung biasing nito. Yan resistor, papalitan ko pala yan. Oh. Kinalawang na rin yan. Kita nyo ba yung resistor? Yan, kinalawang na rin yan. Papalitan na rin natin yan. So pag hindi kasi natin pinalitan yan, baka yan rin kausa na masira ulit yan. Pinalitan natin. So wala akong 1/4, 1/2 yung pinalit ko. So okay na yan, pwede na rin yan. Basta same value rin yung kinabit natin. Tapos nung ano nito, nung yan kinabit na natin, trinay ko siyang i-biasing. Kaya lang wala akong nakuhang nasukat na sakto o tamang biasing nito. Parang abnormal yata kasi magkakaiba. Yan, pag check natin, parang wala nga. O, tingnan nyo. So napansin ko pala, kaya pala wala siyang ano, kasi hindi pa pala naka plug in o naka switch pala, hindi pa pala na switch. Kaya sabi ko bakit walang biasing ng kahit konti, 0-0 talaga. So yan, pinindot na natin yung switch, inulit natin din yung pag-biasing. So dito ko nalaman na parang abnormal siya. Yan, pinindot ko na yung switch dyan, ready ko na to dyan sa pagbabayas natin, tapos linagin ko na lang siya. So dito meron tayong nakuhang 0.2, 0.5, almost mga 0.6 na, 0.5. Kung tutuusin, parang habol niya pa, nasa normal pa. Pero pagdating dito na ako nagka-problema. Yan, 0.3. Yan, sabi ko bakit iba dito. Saka hinawa ko ng konti yung output dyan, parang may konti siyang init, pero hindi naman talaga uminit, may konti lang naman. Pero duda ko kasi wala pang load, dapat hindi siya ganyan. So ang ginawa ko, nag-troubleshoot ulit ako. So may nakita ako, may napansin ako mga ka-G-lovers, dahil siguro sa corrosion kaya nagkaganon. So mamaya papakita ko sa inyo. So yan, kita nyo nag-switch on naman yung relay. Pero yan, pag audio test natin, wala pa rin tayong nakuha dyan na audio. Kasi nagkaduda nga ako, parang iba siya, abnormal. Oh, wala siyang audio, diba? So, dahil wala siyang audio mga ka-G-lovers, yan, uminit siya ng konti. Konti lang naman. Sabi ko baka may problema ba to. So, nakuha ko yung problema nito. Sinuyod ko na maigi. Natagalan din ako pagsuyod. Sinik ko na maigi. Ito yung problema. May mga putol pala siya ng line. Linya. Yan, o. Yan. Kahit may kulay green siya, akala mo good siya. Kung hindi mo siya ititis, sa ilalim pala, crack na siya. Putol na. Kaya ginawa ko, yan, 2 ng ginamper. Ay, 3 pala yan ginamper ko dyan. Yan, yung kulay pink na wire top, itong paalang resistor, 2 yan. Yan yung nakita kong putol. Kaya medyo nagkaiba yung biasing. So nagwo-warm siya ng konti o umiinit siya ng konti kahit wala pa siyang load. So yan yung nakita kong problema niya. So nakuha ko, pero nahirapan ako niyan mga ka-G-lovers. Pinakita ko na lang sa inyo, shortcut na yan. Nahirapan ako bago ko nakuha yan. So kinik ko talaga isa kasi natatakpan nga ng kulay green na insulator. So hindi mo talaga makikita basta-basta kung hindi ka mag-test. Yan yung tama niyan, 0.4. Nasa normal na yan, 0.4. So almost lahat na to nasa 0.4 na yan. Yan, o. Kaya nung kinabitan ko to ng speaker, ay okay na. Yan ang mga ka-G-lovers.
So tumunog na rin yan. So lalagay na lang natin sa box para malaman natin yung actual na tunog nito, yung ganda ng tunog nito. So tara, gawin na natin to. So maraming salamat sa lagi niyo pagsubaybay sa ating channel. Thank you. By the sounds I'm breathing in, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight.